Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang investor ng Aave. Ayan, Aave token. Siya po ay meron po siyang patient. Ayan, ibig pong sabihin ay meron po siyang mahabang pasensya. Sa madaling salita ay isa po siyang long-term na investor. At ayan, meron po siyang investment dito na nagkakahalaga ng $500,000. Ayan, $500,000 po yan. $500,000. Ayan, ay yung kanyang investment na ito ay kahanga-hanga po yung kanyang kinita sapagkat yung kanyang $500,000 na ito ay naging $13 million. Kaya yan po talaga, ganyan po talaga katindi ang mga long-term investor. Kaya yan, may kailangan po talaga kung gusto mong maging long-term investor ay kailangan na meron ka po talagang napakahabang pasensya. Kasi kung pag masyado kang mainipin ay wala, hindi ka talaga tatagal. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layun nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, an early investor in the native token for the DeFi project, Aave, is sitting in over $12.5 million in profit after holding the asset for 3.5 years. Ayan. Yung investor po na ito ay isa po siyang early investor ng Aave. Yan, isang DeFi project. Native token po ito ng isang DeFi project, itong si Aave. Ayan, nag-invest po siya ng $500,000 at kumita po ito ng $13 million. Kaya minus po natin yung kanyang initial na investment dito, minus $500,000. Kaya ito yung talagang profit niya, yung kanyang gain. Nasa $12.5 million. At ayan, hinold po niya ito. Ayan, talagang long-term hold po yung kanyang ginawa dito kung saan ay umabot po ito ng 3.5 taon. Ayan, 3 taon at kalahati. Ayan, the cryptocurrency market is rife with stories of investors who make millions of dollars in a few days or weeks by investing in a meme coin or other projects with less valuable potential. Yet while such stories are often mind-blowing, history shows that even better long-term results can be achieved by investing long-term in projects showing remarkable potential. Kaya yan. Sabi po rito ay hindi lamang po yung mga investor na nag-i-invest sa mga meme coin tapos sa maiksing panahon lamang ay nagkumikita na sila ng milyon. Ayan, meron din mga long-term holders dyan. Ayan, long-term results na nagbibigay na rin ng malaking potential. Kumikita na rin sila ng malaking gain or umaabot na rin sa milyon. Kaya yan, isa lamang yung halimbawa ng investor na ito ng Aave. Kaya yan. That proved to be true in the case of an investor who acquired tokens in DeFi protocol Aave, previously known as ETHLend. Yan. Ayan po pala ang dating pangalan ng Aave, ETHLend, pinalitan po. Ayan, in the early days of the DeFi industry, on-chain data shows that the said address invested approximately $500,000 to acquire 12.5 million LEND tokens at a 0.04 or 4 cents price. Kaya yan, nabili po niya sa presyong ito yung kanyang LEND token na nagkakalaga po na nasa amount po na 12.5 million na LEND tokens. Yan, nag-invest po siya ng $500,000. In 2022, Aave underwent a major change that saw the conversion of LEND tokens to Aave at a rate of 100:1. Thus, the investor received 125,000 Aave which they stake and hung on for the past 3 years. Kaya yan, nung nagkaroon ng major change itong si Aave noong taong 2020, yan, itong si LEND token ay kinonvert po nila sa Aave na sa ratio na 100:1.
Kaya yan, sa kada isa, kada 100 na lend ay meron kang makukuha na 1 na AVE. Kaya yan, meron po siyang natanggap na AVE na 125,000. At ang kanila pong ginawa dito ay in-stake nila at hinold nila ng 3 taon. Ayan, 3 years. Fast forward to the present, on-chain tracker Look On-chain found that the address has now finally realized profits on their investment. The investor sold 30,000 AVE tokens via DeFi protocol Cumberland and realized $3 million, or around 500% on their initial investment. At the same time, the address still holds over 100,000 AVE tokens worth around $10 million. Kaya yan. Binenta na po nila, kinobra na po nila yung kanilang kita na $3 million. Pero ngayon ay nananatili pa rin na nakahold yung kanilang AVE tokens, 100,000 AVE tokens na nagkakalaga ng $10 million. Kaya ayan, ang sarap po siguro niyan. Kumobra ng kita na ganito kalaki. Yan, $3 million. Yan, ito po yung kay Look On-chain. Ayan po sa kanyang tweet rito. In 3.6 years, this early AVE buyer turned $500,000 into $13 million, making $12.5 million. Yan, 25 times yan. Yung kanyang $500,000 ay na-multiply ng 25. Kaya yan yung kanyang kinita. He sold $30,000 or he sold 30, hindi po yan dollar. He sold 30 AVE tokens worth $3.01 million via Cumberland to take profit 6 hours ago and has 100k AVE or $10 million left. Ayan. He spent 500,000 USDC to buy 12.5 million lend at 4 cents on May 6, 2020. Migrated to 12,500 at AVE. Yan po yung kanyang ginawa noong mga early days pa niya. Patience pays off but could have been more. Yan, ganyan po talaga yung patience. Yung mahabang pasensya. Kung wala ka po niyan ay hindi mo po bagay ang mag long term hold. Yan, kasi kung wala kang pasensya ay ikaw po yung klase ng investor na may weak hands. Yan, yung tinatawag nilang weak hands. The AVE investors story lends credence to how long-term holding of the right crypto assets can prove viable strategy. However, it is noteworthy that the investor may have realized a lot more profit if they sold a portion of their portfolio in 2021. Kaya yan. Ayon po rito ay mukhang yung investor na ito ay mas malaki sana yung kanyang kinita kung nagbenta sila noong taong 2021. Nung bull market po talaga yan. Yan yung matindi po talaga yung naging performance ng buong crypto markets dyan. Precisely, AVE hit an all-time high of $666 in May 2021. Hence, the latest 30,000 AVE sale may have yielded close to $20 million. In either case, the investor notably still holds a significant exposure to the asset and may look to capitalize on building bullish momentum to realize more profits in the future. Kaya yan. Kung nag-take profit sana daw siya noong May 2021 nung umakyat ang market price ni AVE sa presyong $666 ay kumita sana siya ng malapit sa $20 million. If AVE reaches its previous all-time high, the investor's current holdings would be worth around $100 million. At the time of writing, AVE is trading at around $100.4, an 80% increase since the start of the year. Yan, malay natin, baka nagkamali lang talaga siya rito at hindi siya nag-take profit dito sa May 2021. Pero mukhang ngayon, dito sa paparating na taong 2024 kung saan ay ang sunod na bull run, ay mukhang dito siguro siya mag-aabang ng kanyang opportunity para makapag-take profit. Kaya po siguro ay iniwan niya, hindi niya binenta yung natitirang 100,000 na kanyang AVE tokens. Yung kanyang kinobra lamang ay yung 30,000 na AVE tokens.
Kaya yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.